pinti ng baguhan at natomba siya sa labis na pagod habang ramdam na ramdam niya ang sakit ng kanyang katawan. Napaisip ang baguhan kung sadyang kulang lang ang magic at stamina niya para makasabay sa mga senior. Nang makita ito, pinaalalahanan siya ni Mosha na ito na ang huling hakbang bago nila iwan ang mga halaman para kusang lumaki. Hinikayat niya ang baguhan na tumayo at kayanin ang huling yugto na nagbigay sa kanya ng kailangang motibasyon. Pagkatapos ng ilang oras ng mabigat na trabaho, natapos din ang pagtatanim ng mga buto. Ilang araw ang lumipas, namuo ang mga ulap sa kalangitan at nagsimulang umulan na naging dahilan para lumaki ang mga foxtail. Di nagtagal, napuno ang buong bukid ng mga foxtail grass na may maliliit na usbong. Habang naglalakad sa bukid, napansin ng baguhan ang ilang mga damo at napaisip kung dapat ba niya itong bunutin. Na-impress si Mosha sa kanyang pagiging maingat at ipinaliwanag na dapat niya nalang hayaan ang mga damo. Dahil ito sa sinubukan na ng unang Mosha na tanggalin ang lahat ng damo mula sa kanyang mga pananim. Sa hindi malamang dahilan, noong tinanggal ng orihinal na Mosha ang mga damo, tuluyang nabigo sa pagtubo ang mga foxtail. Nang magdesisyon siyang hayaan na lang ang mga damo, nalaman niyang nakatulong ang mga ito para tuluyang mamunga ang mga foxtail. Simula noon, hinahayaan na palagi ng mga sumunod na henerasyon ng mga Mosha ang bukid na lumago ng kusa. Bigla na lang, may mga halimaw na palihim na nakapasok sa bukid ng foxtail. Naistorbo sa kanilang presensya, napalingon ang lahat ng mga pusa. Habang nilalapitan ni Mosha ang mga halimaw, napaisip ang baguhan kung ano ang mga iyon. Ipinaliwanag ng mga senior niya na ang mga ito ay mga giant clawed locust na mahilig kumain ng foxtail grass. Biglang sumigaw si Mosha sa mga locust na lumaya sa pag-aari niya. Sa kasamaang palad, tumanggi ang isa sa mga locust na makinig at sinubukan siyang atakehin mula sa ere. Sa tindi ng galit, hinampas ito ni Mosha pabagsak mula sa langit. Pagkatapos, pasiga na inutusan niya ang kanyang mga estudyante na patumbahin din ang mga ito. Sumugod ang 3 pasang estudyante gamit ang kanilang magic at fighting techniques para atakehin ang mga locust. Habang lumalaban sila, pinaalalahanan sila ni Mosha na iwasang tamaan ang lupa ng kanilang magic. Pagkatapos ay humarap siya sa natitirang mga locust ng mag-isa at matapang na sumugod sa kawan ng mga ito. Makalipas ang ilang sandali, natombang lahat ang mga pusa sa labis na pagod. Kahit na matapos ang lahat ng kanilang pagsasanay, bawat isa sa kanila ay nakapagpabagsak lang ng tig-iisang locust. Sa kabilang banda, inubos ni Mosha Ivy ang lahat ng natirang kawan ng mag-isa. Pagkatapos ay humarap siya at inutusan ng mga pasang estudyante na itapon ang mga locust sa ibang lugar. Habang binubuhat ng mga pusa ang mga ito gamit ang kanilang magic, napagtanto nila na hinayaan ni Mosha na mabuhay ang mga locust. Habang nahihirapan sa mabigat na timbang, napaisip ang mga pusa kung bakit hindi na lang nila pwedeng iwan ang mga locust doon. Kaya pinaalalahanan sila ni Mosha na babalik lang ang mga hangal na insekto na ito para kainin ulit ang kanyang mga foxtail. Dinala palayo ng mga pusa ang mga locust, ngunit hindi kinaya ng baguhan ang bigat nito. Nang matomba siya, sinabihan siya ng mga senior na magpahinga na lang habang sila na ang bahala sa locust. Habang nasa lupa, napaisip ang baguhang pusa kung anong uri ng magic, lakas, kaalaman, at karanasan ng kakailanganin ng lahat ng mga Mosha para maalagan ang mga espesyal na bukid na ito. Dahil naranasan niya mismo ang matinding hirap ng trabaho sa bukid, napagtanto niya na ang lahat ng mga masyang ito ay mga pambihirang pusa. Ilang araw ang lumipas, hinog na ang mga foxtail bilang resulta ng matinding pagsisikap ng lahat. Sa gabi na tuluyan na silang namukadkad, nagpaputok si Mosha ng furry work sa kalangitan na kamukha ng isang foxtail. Nang sumabog ang furry work sa langit, nalaman ng lahat ng pusa sa gubat na malapit na ang araw ng foxtail. Kinabukasan, binisita ng buong populasyon ng mga pusa sa gubat ang Mosha Square para maglaro sa mga bukid. Nag-interact ang mga pusa mula sa lahat ng edad, hugis, at laki sa isa't isa, kung saan nakasama nila ang mga bago at lumang kaibigan pati na rin ang kanilang pamilya. Kahit si Mr. Wing ay bumisita rin, bagamat pinaligiran siya ng napakaraming iba pang mga pusa na gustong makita siya. Naglakad si Mosha palapit kay Mr. Wing, at pinuri siya nito dahil sa pagpapatubo na naman ng isa pang kamanghamanghang bukid ng foxtail. Magalang na tumango si Mosha at dinala siya sa pinakamalaking foxtail para sa taong iyon. Sa katunayan, sobrang laki ng foxtail na ito kaya nagpaalala ito kay Mr. Wing sa unang pagkakataon na naglaro siya nito. Noon, isa lamang siyang baby dragon na naglalaro sa ilalim ng mapagbantay na paningin ng inang pusa. Kahit ngayon, masaya siyang naglalaro sa higanteng foxtail, masaya na mabalikan ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Habang pinapanood ang lahat ng mga pusa sa gubat na nag-e-enjoy sa mga bunga ng kanyang pinaghirapan, masayang ngumiti si Mosha.
Sa ngayon, walang ibang inaalala ang matandang pusa maliban sa pagpili ng isang magaling na susunod sa kanyang mga yapak mula sa kanyang mga estudyante. Samantala, sa ibang bahagi ng bansa, nakakita ang inang pusa ng ilang halamang foxtail sa bukid ng isang taga-nayon. Kahit sa kanyang katandaan at malawak na karanasan, na-excite siya na parang isang ordinaryong pusa at nagsimulang maglaro sa mga ito na parang bata. Di nagtagal, nakita siya ng magsasaka na nagmamay-ari ng bukid na naglalaro doon. Tinanong niya ang inang pusa kung naglalakad-lakad lang ba siya. Kaya naman tumango siya, at sinabing iyon ang kanyang pang-araw-araw na ehersisyo. Habang tumatawa ang lalaki sa sagot niya, napaisip siya kung paano ito nakapagpatubo ng foxtail sa bukid niya. Dahil bibihirang tumubo ang halamang ito sa mga bukas na damuhan, ipinaliwanag ng magsasaka na nakuha niya ang mga buto ng foxtail mula sa Forest for Beginners, na nagpaalala sa kanyang tahanan. Ibinunyag ng magsasaka na nadiskubre ng ilang pusa mula sa Forest for Beginners kung paano magtanim ng mga foxtail sa sarili nilang lupa, na nagbigay sa kanya ng isang magandang sorpresa. Pagkarinig sa kwentong ito, naisip niya na kaya siguro pinalalago ng mga pusa ang bukid ay para may bahagi ang mga nakaka-excite na larwang ito sa ibang mga pusa. Sumang-ayon ang magsasaka sa kanya, at ibinunyag na ang may-ari ng bukid ng Mosha ay isang napaka-espesyal na pusa. Matapos malaman ang tungkol sa Mosha Square, nagulat ang inang pusa na labis na umunlad ang mga pusa sa kanilang lugar. Samantala, napabuntong hininga ang magsasaka, at sinabing mahirap makuha ang mga buto ng foxtail dahil binabantayan ng mabangis na paws ang dragon ang bukid ni Mosha. Nang mabanggit ang dragon, humingi ng karagdagang impormasyon ang inang pusa. Kaya sinabi sa kanya ng magsasaka na kinatatakutan ng lahat ang dragon bilang Imperial Dragon. Sa ilalim ng banta ng makapangyarihang dragon na ito, walang tao ang nangangahas na maging bastos sa mga pusa sa gubat. Sa katunayan, napapabalita rin na kayang wasakin ng dragon ang buong mga nasyon at hukbo ng mag-isa. Pagkarinig sa lahat ng ito, nagulat ang inang pusa. Ngunit sinabi ng magsasaka sa kanya na sinusubukan lang ng dragon na protektahan ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi siya makapaniwala na ang sanggol na dragon na pinalaki niya maraming taon na ang nakalipas ay lalaki at magiging isang ganoon kamapanganib na halimaw. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik siya sa paaralan ng mahika ni Anne kung saan kinwento niya rito ang lahat tungkol sa mga foxtail. Pagkatapos makita ang mga pamilyar na halamang iyon, nakaramdam ng nostalgia ang inang pusa tungkol sa kanyang sariling bayan. Nang pag-isipan ito, napagtanto rin ni Anne na ang kawang-awang inang pusa ay hindi na nakabisita sa kanila simula nang maging familiar niya ito. Pagkatapos ay lumapit ang ilang mga estudyante para magpaalam. Kumaway si Anne sa kanila, at binati sila ng good luck para sa kanilang paparating na bakasyon. Sinabi rin niya sa inang pusa na bisitahin ang kanyang gubat dahil wala munang pasok sa paaralan ng ilang panahon. Nagulat, pinag-isipan ng inang pusa ang alok niya na umuwi, at nagdesisyon siyang kumonsulta kay Mr. Demon dahil kaya nitong gumamit ng teleportation magic. Habang inaasikaso ng kawawang lalaki ang mga papeles sa kanyang opisina, nagsimulang kalampagin ng inang pusa ang pinto niya. Dahil natakot, binuksan niya ang pinto at nakita ang kanyang ina na sinisigawan siya. Nainis sa kanyang walang ingat na ugali, pinaalalahanan siya ng demon na nagkabit siya ng doorbell para sa kanya. Ngunit sa tingin ng inang pusa ay masyadong advanced ang teknolohiyang ito para sa kanya. Pagkatapos ay hinailan niya ito papasok sa kanyang opisina para maiwasang masira ang kanyang imahe sa harap ng iba. Pagkapasok sa loob, tinanong ng inang pusa ang demon kung kaya ba siyang i-teleport nito papunta sa gubat ng mga nagsisimula. Umiling ito, kaya nagtaka ang inang pusa kung bakit hindi niya kaya. Kahit na karaniwang nakakagawa ang demon ng kanyang mga magic circle kahit saan niya gusto, ang gubat ng mga nagsisimula ay sakop ng barrier ni Mr. Wing, kaya hindi siya makagawa ng isa roon. Nang tukuyin ng demon ang dragon bilang kanyang nakababatang kapatid, napaisip ang inang pusa kung ang tinutukoy ba talaga nito ay ang maliit na sanggol na pinalaki niya maraming taon na ang nakalipas. Tumango ito, at ipinaliwanag na wala ng ibang dragon sa gubat. Gayunpaman, nahihirapan pa ring maniwala ang inang pusa. Kaya pinaalalahanan siya ng demon na nagbago na ang dragon pagkatapos nitong lumaki. Pagkatapos ay bumalik siya sa usapan tungkol sa teleportation, at ipinaliwanag na kaya lang niya itong i-teleport sa kabiserang lungsod na malapit sa gubat. Sumang-ayon ang inang pusa rito sa pag-aakalang madali lang siyang makakapaglakad papunta sa gubat mag-isa. Gayunpaman, gusto rin sanang sumama ng demon sa kanya. Nang marinig ito, sinabihan niya ito na mag-focus na lang sa sarili nitong trabaho. Bigla na lang, nakatanggap siya ng tawag mula sa ilang estudyante na gustong hamanin ulit ang kanyang labyrinth. Sa kasamaang palad, bilang guro nila, kailangan niya silang tulungang mag-ensayo, kaya hindi siya makakasama sa nanay niya maglakad papunta sa gubat.
Gayunpaman, sinabihan niya ang mga estudyante na maghintay sandali habang hinahatid niya ito sa kabisera. Pagkatapos ay sinimulan niyang i-teleport ang kanyang sarili at ang kanyang ina, umaasang magkakaroon pa siya ng mas maraming libreng oras mula sa trabaho sa lalong madaling panahon. Sa isang iglap, nakarating sila sa kabisera, kung saan pinaalalahanan ng Demon ang kanyang nanay na tawagan siya kung kailangan ito ng tulong. Tumango ito, ngunit hindi pa rin siya mapanatag, at sinabing dapat itong mag-ingat para maiwasang makipag-away sa anumang oso sa gubat. Di nagtagal, nagsimulang mainermo ng Demon sa inang pusa na parang isang nag-aalalang nanay na gustong panatilihin itong ligtas anuman ang mangyari. Dahil sa kanyang walang tigil na paninermon, nainis ang inang pusa at pinaalalahanan siyang hindi pa siya ulyanin. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya itong turuan ang mga estudyante nito, kaya nag-aatubili itong nag-teleport pabalik sa akademya. Pagkaalis ng Demon, tumalon ang inang pusa sa ibabaw ng pader para hanapin ang daan papunta sa gubat. Pagkabagsak niya sa ibabaw ng pader, isang pusa ang nagsimulang pumalakpak para sa kanya at sinabing napakaganda ng paggalaw niya. Pagkatapos ay nagpakilala ito bilang si Habuchi. Natuwa sa papuri nito, huminto ang inang pusa para makipag-usap, ngunit hindi niya ibinunyag ang kanyang totoong pangalan dahil isa siyang familiar ng isang tao. Sa halip, sinabi na lang niya kay Habuchi na tawagin din siyang Mama Cat. Kahit na naiweirdan si Habuchi sa kanyang sobrang pagiging malapit, pumayag na rin siyang tawagin itong inang pusa. Pagkatapos ay tinanong niya ito tungkol sa bukid ng Foxtail sa gubat ng mga nagsisimula, kaya ipinaliwanag nito na tinatawag itong Moshe Square. Nang marinig itong magsalita tungkol sa tourist spot, napaisip siya kung unang beses ba ng inang pusa na bisitahin ang gubat. Gayunpaman, sinabi nito sa kanya na ipinanganak din siya sa gubat ng mga nagsisimula, ngunit na-teleport siya palayo para maging familiar ng isang tao noong matagal na panahon na. Noong panahong iyon, wala pa nga ang gubat ng Moshe. Pagkarinig dito, sinabi ni Habuchi sa kanya na malaki na ang ipinagbago ng gubat mula noon. Pagkatapos, inalok niyang ituro ang daan dahil nag-aalala siya para sa kanya. Natuwa sa alok nito, pumayag ang inang pusa na maglakad kasama niya. Habang naglalakad, kinwentuhan niya ito ng iba't ibang kwento tungkol kay Anne. Habang patuloy siya sa pagsasalita, nabanggit niya na maraming tao ang nagsabi sa kanya na ang dragon sa gubat ay sarili niyang anak. Nagulat, napaisip si Habuchi kung siya ba ang nanay ni Mr. Wing. Nang mabanggit ang pangalang ito, natahimik din ang inang pusa. Naalala ni Habuchi ang mga pagkikita nila ni Mr. Wing noong pinapanood niya itong magpalaki ng mga maliliit na kuting. Kahit na sinubukan ng kawawang dragon ang lahat ng kanyang makakaya na pangaralan ng mga sanggol, masyadong mataas ang enerhiya ng mga ito para makayanin niya ng mag-isa. Dahil sa pagod, lumabas siya para lumanghap ng sariwang hangin at nakasalubong niya si Habuchi, na nagtaka kung bakit napakahigpit nito sa mga pusa. Sinabi sa kanya ni Mr. Wing na gusto niyang maging independent ang mga pusa dahil nag-aalala itong hindi sila makakasurvive ng mag-isa kung may mangyari sa kanya. Gayunpaman, inisip ni Habuchi na walang makakapanakot kay Mr. Wing dahil sa talino at lakas nito. Nang marinig ito, kinuwento sa kanya ni Mr. Wing ang tungkol sa inang pusa na biglang kinuha palayo sa kanya ng mga tao. Pagkawala nito, siya at ang kanyang mga kapatid ay umiiyak araw-araw para sa kanilang nanay. Sa paglipas ng panahon, lumaki silang nananatiling matatag sa tulong ng mga huling salita ng kanilang ina. Sa kuryosidad, tinanong siya ni Habuchi kung ano ang itinuro ng ina nito sa kanya. Dahil dito, sinabi sa kanya ni Mr. Wing na utang niya ang lahat sa kanya dahil itinuro nito sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Sa huling mga salita nito, inutusan nito ang kanyang mga anak na manatiling magkakasama para makasurvive sa ilang. Matapos ipaliwanag ito, sinabi ni Mr. Wing sa kanya na hindi na niya kailanman nakita ang kanyang ina matapos itong masalman. Maraming taon na ang lumipas mula ng araw na iyon, kaya inakala niyang pumanaw na ang kanyang ina dahil sa katandaan. Ngayon, habang nasa harap niya ang inang pusa, napagtanto ni Habuchi na nagkamali si Mr. Wing. Ngayon ay nakakasiguro na siyang ang inang pusa nga mismo ang nanay ni Mr. Wing. Gayunpaman, tumanggi pa ring tanggapin ito ng inang pusa dahil hindi siya makapaniwalang naging isang malaking halimaw ang kanyang malambing na anak. Napaisip si Habuchi kung dapat ba nilang sabihin kay Mr. Wing na buhay pa siya. Nang marinig ito, medyo nag-alala ang inang pusa, kaya nagdesisyon siyang bisitahin ito pagkatapos muna niyang mamasyal-masyal. Sa halip na bisitahin ang kanyang anak, hiniling niya kay Habuchi na dalhin na muna siya sa Moshe Square. Pagkaraan ng ilang oras, nakarating sila sa Moshe Square na puno ng mga namumulaklak na foxtail. Habang nasa sabik ang inang pusa na makakita ng napakaraming foxtail, itinuro ni Habuchi ang direksyon papunta sa ika-4 na Moshe. Pagharap niya, inilabas din ng kanyang mga usyoserong estudyante ang kanilang mga ulo mula sa bukid.
Nagsimulang purihin ng inang pusa si Moshe para sa maganda nitong trabaho, ngunit nagtaka ito kung sino siya dahil hindi pa niya ito nakikita noon. Ipinaliwanag ni Habuchi na ang pasang ito ay ang maalamat na ina ni Mr. Wing. Kaya pinakiusapan niya si Moshe na ipasyal siya sa paligid ng bukid. Matapos malaman ang madamdaming kwento ng inang pusa, napaiyak si Moshe sa lahat ng sakripisyong ginawa nito. Sa kasamaang palad, hindi niya ito pinayagang pumasok sa bukid dahil hindi pa araw ng pista. Nainis si Habuchi sa pagiging tapat nito sa tradisyon, ngunit sinabihan siya ni Moshe na tignan ng mabuti ang bukid. Napansin ng inang pusa na namumulaklak ng husto ang bukid. Kaya tumango si Moshe at ipinaliwanag na ginaganap niya ang Foxtail Festival taon-taon kapag panahon ng pamumulaklak. Dahil handa na ang mga halamang ito, gaganapin niya ang pista bukas kaya maaari na lang bisitahin ito ng inang pusa sa susunod na araw. Pinaalalahanan din niya ito na maaari niyang hanapin si Mr. Wing at bisitahin ang mga bukid kasama nito mamaya para mas maging masaya. Nang mabanggit si Mr. Wing, hindi pa rin siya sigurado na ang nakakatakot na dragon ay ang kanyang anak. Ngunit kumpiyansa si Moshe na makikilala niya ito agad. Pagkatapos nilang mag-usap ni Moshe, nagsimulang pangunahan ni Habuchi ang inang pusa papunta sa kuweba ni Mr. Wing. Habang nasa daan, nagulat siya na makitang malaki ang ipinagbago ng gubat na may napakaraming bagong daanan at hindi pamilyar na mga pusa dahil pakiramdam niya ay ibang-iba na ang lahat. Naisip din niya na iba ang dragon ng gubat sa kanyang anak. Sa loob-loob niya, inihanda niya ang kanyang sarili na ma-disappoint sa sandaling makarating sila sa kuweba ng dragon. Di nagtagal, nakarating sila sa pamilyar na kuweba kung saan niya inalagaan ang mga anak niya maraming taon na ang nakalipas. Ilang mga batang pusa ang lumabas ng kuweba na nagtataka kung bakit nandito si Habuchi. Paglabas ng mga pusa, nagulat ang inang pusa sa pamilyar na amoy sa kanilang mga katawan. Lumapit siya sa mga kuting na agad nagsimulang paglaruan ang kanyang mga buntot pagkatapos makita na mabait siya. Habang naglalaro ang mga bata, napansin ng inang pusa na ang buong gubat sa paligid ng kuweba ay nagtataglay ng pamilyar na amoy ni Mr. Wing nung unang beses niya itong pinalaki. Hindi niya kailanman inasahan na ang maliit na sanggol na iyon ay lalaki ng ganoon kalaki at magiging dominante. Pagkatapos ng ilang sandali, umuwi si Mr. Wing kasama ang ilang mga kuting pagkatapos ng isang outing. Pagkakita sa kanya, nagsimulang magtubig ang mga mata ng inang pusa, ngunit hindi siya napansin ni Mr. Wing. Napansin lang sa wakas ni Mr. Wing si Habuchi at ang pasang kasama nito nang makalapit na siya sa kuweba. Noong una, akala niya ay isa lang itong ordinaryong bisita, ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang kanyang ina. Habang natigilan si Mr. Wing dahil nagulat siya, lumapit ang inang pusa at buong pagmamahal na dilaan ang kanyang ilong. Nagsimula siyang purihin ito na parang isang bata, ngunit ang kawawang dragon ay masyadong nagulat para maniwala na buhay pa siya. Habang nag-iisip si Mr. Wing kung siya nga ba talaga yon, nagsimulang sariwain ng inang pusa ang mga kwento mula sa kanyang pagkabata. Nang marinig ito, napagtanto niya na totoong nakikita na niya ang kanyang ina pagkalipas ng napakaraming taon. Nagulat ang inang pusa na nakatira pa rin siya sa iisang kuweba pagkatapos ng lahat ng mga taon na iyon. Kaya ipinaliwanag ni Mr. Wing na sinusunod lang niya ang pangako niya rito na makasurvive kasama ang iba pang mga pusa sa gubat. Gayunpaman, hindi talaga matandaan ng inang pusa na gumawa siya ng ganoong pangako dahil naging abala siya sa buhay niya kasama ang mga tao. Pagkakita sa kanyang casual na reaksyon, medyo nasaktan si Mr. Wing, ngunit ipinangako niya rito na hindi siya nagsisinungaling tungkol sa huling mga salita nito. Sa kanyang mga sinserong salita, naging seryoso ang inang pusa at nagpasalamat sa kanya sa pagtupad sa kanyang pangako sa buong panahong ito. Pagkatapos, sinabi niya kay Mr. Wing na mananatili siya sa kuweba nito ng ilang araw. Casual siyang umalis para mangaso, kaya sinubukan siyang pagpahingahin nito. Bilang kanyang anak, gusto ni Mr. Wing na mag-relax na lang ito habang siya ang kukuha ng pagkain. Ngunit nainis siya dahil ayaw niyang tratuhin na parang lola. Habang nagulat ang kanyang kawawang anak, nagsimula siyang maglakad palayo. Sa harap ng kanyang matigas ang ulong nanay, ang makapangyarihang si Mr. Wing ay walang kalaban-laban at nagsimula siyang sumunod dito na parang isang paslit na nangangailangan ng atensyon. Iyon ang episode 7. Mag-subscribe at mag-comment para hindi ninyo ma-miss ang susunod na part.